Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Wednesday ba? January 28, 2025. Ayan, so Gongsi Pachay. Ayan, so celebration ng Chinese New Year bukas at wala tayong trading day. Ayan, so nakita mo na nalaglag ulit yung galawan ng ating market at sinasagad na tayo dito sa 6,100 level ng market natin. So nag-close tayo 6,153.47 and drop ulit tayo ng negative 0.7%. Pero yung maganda dito, ayan, so puli pagbalik ng market for the next day, mag-bounce naman na siya kasi oversold na to, no? Pagsisilipin natin yung market natin. So meron tayong 199 million net foreign buy. Pero nung umaga, nasa 300 million kaagad to eh. Pagtingin ko nung alas 8 yata, alas 9. So nasa 300 million kaagad yung net foreign buy. So may mga block sale na nakikita na tayo. So good sign. So nung ano lang to eh, nagkabuhusan lang ulit nung malapit yung pre-close yung market natin. So binuhusan tayo ni tingin ko si ICT nagpa-drop sa atin kasi nag-drop siya ng more than 6%. So kaya siya nandito sa trending stocks natin for today's trading natin. So very bad pa rin, syempre, karamihan ng mga stocks natin, hindi pa rin kasi natin makita yung bottom ng market. So maganda makita, sabi ko nga, pagbalik ng market natin is Doji at saka another net foreign buy. So medyo malapit na rin siguro. Konting tiis na lang. Ayan. So bearish pa yung ano yung candles natin. Okay? So yung mga nagtitrade ng stocks at saka crypto kahapon, bloody yung galawan natin dahil doon sa kaya naman pala mag-develop ng AI chatbot yung ating isang hedge fund manager doon sa Batang China. Gamit lang niya is nasa 60 o 60 million na US dollar plus konting chips lang daw yung ginamit doon sa AI na yon, tapos open source pa siya, pwedeng mag-aral yung mga coders natin. Unlike sa chat GPT, kung magamit na kayo, so madalas kong ginagamit yan, si chat GPT, so 6 billion yata ang ginastos nila nung una. So, di ba? So, laglagan yung ano, yung karamihan ng mga AI stocks natin, sina Nvidia, sina Broadcom, sina AMD, sina Micron. So, lahat ng mga related sa AI na stocks nalaglag kahapon. So, ayun ko mamaya. So, yung futures naman natin is maganda na. Pero ang laki ng train up ni Nvidia. Ayan. So, siyempre kasi kung kayang gumawa pala ng mas mura, ibig sabihin, hindi naman ganun karami yung chips na kailangan ni Nvidia para makagawa ng AI. Ayan. So, bantayan natin yung news na yan kasi malaki ang epekto sa mga tech stocks kung nag-trade kayo sa US market. Okay? So, yun yung may magandang istorya dito sa market natin. Medyo ampaw pa rin yung mga galaw natin. Okay. So, maliban dito kay SCP, ayan, nag-bounce siya. Kala ko magda-Dow G muna to bago mag-bounce. So, nag-up siya ng 4.74% sa closing. Pero nung umaga, umabot pa to ng halos sa 9%. Tapos, pero net foreign sell siya, kapon net foreign buy. So, ngayon, nag-net foreign sell ng 10.3 million. Okay? So, tapos na yung yung usapan na may mga balita na lumabas na 40% o basta merong share yung yung government doon sa shares ni SCP kay NGCP. Ayan, so tatlo yan, Maharlika Investment, SCP at saka NGCP. Okay? So yun yung balita. Hopefully makatulong sa kanya. Malakas yung traded value mamaya. Itong si SCP. Meron siyang volume. Tapos si dito natin, another drop. So anyway, ka-press ng stocks natin. Negative 2.78%. Ayun, laki oh. Meron siyang 18.81 million net foreign buy tayo. Tapos si OGP, ang taas na pala nito, no? So, natuloy-tuloy na siya kahit pa konti-konti. 1.97%. So, umakyat siya ulit. And meron siyang 18 million din net foreign buy. Tapos si Apollo, yung umakyat kahapon ng 11%, nag-drop muna. So, pahinga muna daw, 1.45%. And meron siyang 34K net foreign sell. ICT, so ito yung sa major cause ng drop ng index natin. Silipin natin kung sa closing to. Meron siyang 6.88% na loss. So nag-loss si ICT and meron siya 245 million net foreign sell. So siya yung bubuo sana doon sa 300 million na net foreign buy pero yun nga lumabas yung mga traders. And then China Bank Corporation, ayan, bumalik siya. So malaki yung volume niya, 283.13 million net foreign buy. Maging blue chip to, di ba, by February 3.
So meron siyang 6.01% na galawan sa market natin. Yung isa, si Aries niya, hindi natin masyadong napansin yung galawan niya. Okay, so overall picture, bad pa rin sa market pero may good sign kasi may first time meron tayong nakita na net foreign buy. Baka meron ng nagbabargain hunting sa Philippine markets. Okay? So disclaimer guys sa mga bago sa channel natin, as usual yung ating review. For education purposes lang po yan. So huwag mong gagamitin to. Pahinga pala tayo bukas no. Uh, Huwag mo gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Mayroon po kasing risk na involved sa market. So kami naman dito sa company namin sa Malaysia, medyo mahina kasi semicon. So diniretso na mula bukas hanggang shutdown hanggang weekends shutdown. So nanganganib yung mga semicon companies natin. Bakit kasi yung mga projections. Okay. So sa mga nakasubscribe, hindi pa nakasubscribe, subscribe ka lang dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka sa mga posts natin or kung sa mga join ka sa trading group natin. Ayan. So kung gusto mong guide sa trading sa market, andito yung ibang kasama po natin. Okay? So yung mga gusto mong support, pwede rin naman po. Ayan. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga usual na viewers sa market natin. Company reviews, sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, yung ating risk management plus PSE stock market studies naman. Okay? So kailan kaya aakyat si PSE. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palavi Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games natin. Tapos, okay na si crypto, no? Biglang nag-100K ulit siya kanina. So, follow mo din ako sa social media, Palavi Trader na Facebook account or dito sa ating Palavi Trader na Facebook page para update ka sa post. Bodega Peak, ayan. So, subukan nating pakonti-konti buhayin. Pag tinumad talaga hindi ko na ma-update to. So, syempre, medyo busy na tayo. Ayan. So, inayos natin ng konti yung website natin. Tapos Twitter. So, tingnan natin yung summary muna. Ayan yung holiday pala. So, there will be no trading day tomorrow, January 29. Tuesday pa lang pala. Trading resumes on Thursday, January 30. Ayan. So, yan po. Gawa ng Chinese New Year. Okay, so ito yung galaw natin sa big caps o services. Sa ICT yan kasi services is kasama siya dyan. So negative 3.6%. Pero yung finance natin nag-bounce 1.55%. So malakas pa rin yung finance natin. Okay? So net foreign buy for the first time ulit. So hopefully yan yun. 199 million net foreign buy. Meron tayong nakikita na konting liwanag sa market natin. Ayan. So ito na, yung mga nagtatanong kay NGCP, SCP, ayan na. So the agreement signed on Monday at Malacanang was witnessed by President Ferdinand Marcos, MIF President and CEO Rafael Consing, and SCP Chairman Henry Big Boy C. Jr. Ayan. So sign and seal, Maharlika acquires 20% stake, gains 2 board seats in SCP, 2 in NGCP. Ayan. So tanong nila, negative ba yan o positive? So ako tatanungin mo so personal opinion ko lang, very good para kay SCP at saka NGCP natin. Kasi investment ng government yan di ba? Parang may kumpiyansa siya diyan sa company niyan. So pero parang may mga politics na involved. So sabi nila ng iba, hindi raw maganda. Pero tingnan natin, price action na lang. Ayan. So yun yung babantayan natin kay SCP at saka NGCP natin. Okay? So foreign funds bought, China Bank, PNB, Alter, SCC, Keeper Monde, Costco, SM, Rich Crypt, Dito Mac, at saka CSTI. Foreign funds sold, BDO, BPI, Metro Bank, ASEN, AP, Meralco, CNPF, DNL, MI, AC, Aboites, AGI, Alifil Rates, Globetel, Converge, Cebu, at saka CICT natin. So the Philippine Sovereign Wealth Fund will pay 19.7, kung magkano, ayan, andyan po, 15 pesos. So tama-tama, baba pa yung price niya, SCP natin. So 20% stake in Synergy Grid and Development Philippines, 15 pesos. So yung current price niya is kanina nasa 11. Ayan. So parang alam na nila kasi umabot siya ng 14 pesos nung nakaraan. So closing natin, mas marami pa rin yung mapula. Grabe binenta talaga si Wilcon. Medyo dead si Wilcon natin. 8%, ICT -6, AGI -4,
GT Cap minus 3, Pure Gold minus 2, CNPF minus 1, San Miguel Corporation minus 1.4. So bumawi naman ng konti. Ang lalaki na drop, no, 8%, 6%. Pero yung umakyat 2% lang. Monde 2.64, Bloom 2.3, BDO 2.16, Converge 1 point. Ayan, nag-bounce si Converge. Oh. Yung mga kinabahan doon sa drop, 1.81%. Okay? So, pangit pa rin yung iba. So, ito yung nangyari kay Nvidia. So, dahil kay DeepSeek, di ba, yung bagong AI ng China. So, nag-drop siya ng 17% kagabi. So, hopefully bounce ngayon. Ayan. So, SCP, ano yun? Field rates, pump after news drop before the open yesterday. Ito yung galawan sa US. Oh. So, laki ng drop. Oh. Si Dow Jones, hindi siya affected sa industries. Pero si Nasdaq at saka si S&P, mga technology stocks. So, nag-drop siya ng 3% mahigit. Yari. Ayan. Philippine Airlines announced on Monday it will enhance flights to China. SCP, okay na yan. So, yung galawan sa US kagabi, Phil Reitz, ayun o, malaking dividend. So, 8.06%. Ayan. US President Donald Trump said that Microsoft is in talks to acquire TikTok. Baka ito si MSoft ba to? MSFT, Microsoft. So, ano kay stock price nito sa opening? Hindi masyadong gumalaw, no? Pero siya yung candidate para dito kay TikTok. Ayan. So, SCDP, corporate stories. Nakalimutan ko mag-post kanina, no? Late na ako. Ito mga post ko late na eh. SCP, according to the PS Presidential PCO, di ba? The Maharlika Investments signed a binding agreement with SCP. So, PhilReach is expanding its portfolio in the retail mall sector. CREC clarified the solar project in Bataan. PAL will launch non-stop flights to Beijing. ABB and Ayala Corporation signed a 100 billion finance deal. Globe successfully piloted its next-gen 50G PON technology at Valero Telepark. Ayan, may bago siyang project. Okay, so ICT, ano ba nangyari dito? Outpacing decline. Overseas investors net seller. Bakit kaya? Bakit kaya? Global headwinds on shipping volumes. Okay. So Trump din pala to. Trump-related stock si ICT. Maraming tatakot sa kanya. Converge. That it successfully blocked illegal websites. Ang dami naman yan. 183 billion attempts. So parang spam na yan, no? Okay. So yun po yung mga balita natin for today's trading. Hopefully bukas by next day, Thursday, okay na yung market natin. Okay? So guys, yung ating Patreon ulit, hopefully by that time, February na, no? So check na lang po yung ating Patreon kung gusto mo ng guide sa trading po sa market. Okay? So very bad pa rin yung itsura ng PSE index. Doon na, sakto. So tignan lang natin by Thursday kung meron siyang jump. Kasi yung nangyari dito sa kabila, solid bearish candle din and then nagkaroon siya ng halos bullish engulfing candle. So yun yung kailangan natin para masabi natin na double bottom tayo sa lugar na to. Pero wala pa rin kasi. Mas maganda Dow G talaga. Tapos sasabayan siya ng net foreign buy. So negative 0.7%. So good sign, good sign. Pero hindi pa masyadong confirm kasi net bearish yung candle natin. Hopefully lang yan. Gawa ng bakasyon kasi. Ayan. So, Gongsi Pachay, dun sa mga kasama natin na Chinese, nagse-celebrate ng Chinese New Year. Ayan. So, bearish pa rin tayo. Dito pa rin tayo sa... Actually, nag-oversold mo siya, no? 29.02. So, nag-oversold ng konti si Philippine markets natin. Okay. So, nakita natin ICT yung pinaka-culprit saka si Bilcon. So, sino winners? China Bank, 6%. Ayun, no? Binomba niya, no? 6.01%. STI, yun, yung alaga natin. Boy pa, no? Uptrend, no? Sinakiper, ganito yung tsura eh. 5.93%, 795K. Atok Big Wedge. Yun, no? Diretso rin si Atok, oh. 5%. SCP, ayan, makit na mga ka-SCP. 4.74%. Vita Rich, binobomba si, pansin mo, binobomba si Vita Rich eh. 3.33% Monde, triple bottom na. 2.64% si Bloom, ayan oh,
lumalaban na. Laban na, no? Si Bloom natin, no? Wala dito sa ano, hindi natin pag-uusapan. 2.3%, tapos si BDO 2.16. Buti na lang lumalaban sila Alter. Ayan, lumaban 1.82%. Jollibee 1.6. Okay, marami. Okay, maraming gumalaw. Sa blue chips, medyo pangit pa rin. Wilcon, nangyari sa'yo? Naku, lalim 8%. CPXP, 7%. Lalim din na ito. ABSP, minus 6%. Dilaglag din si ano, ABS-CBN natin. Balay, minus 5. Mga deads na stocks. AGI, minus 4.7. Laki din, oh. Laki ng drop niya. CPG, pullback na rin. Minus 3.5. Sino pa? EBS, minus 2.9. Okay, so yun na lang muna. Konting ingat muna sa ano, trading sa market. Talagang pangit lahat ng ano, na stocks po natin. Okay, silip tayo dito sa global markets. Ayun, maganda. Tingnan natin mamaya. So, S&P Futures 0.3 positive. Dow Futures 0.04, Nasdaq 0.53. So, European markets, nabangsa po sila. And Asian markets, mix pa rin tayo. Mix pa rin. So, dito sa crypto, ito, medyo lumalaban na yung crypto. 100 ulit. Talagang by the dip si ano, 95K to kapon eh. Ayan, so nag-up siya ng 3%. Ethereum 3K, 3.81. Si XRP up ulit ng 10%. Soul, ayan, bumawi na. Ito yung nadali yata to kapon dun sa AI na balita, 238. And then BNB 675. Ayan. So marami na nag-bounce. 6%, 7%. So bounce day dito sa cryptos po natin. Okay, so silip tayo ng konti dito sa mga trending stocks. Unahin natin si SCP. Congrats na lang doon sa mga sumalo kahapon kasi ang usapan natin, magre-retest tayo dito sa ano, dito sa mga 10.7 kasi ito yung stronger support ng market natin sa kanya pero nag-bounce siya and umabot pa nga siya ng halos 9% kanina. So yung pinaka-catalyst natin, bakit siya nag-bounce? Ayan, 'di ba pinag-usapan natin kapong wala pa. So ngayon is done deal na, meron na siyang may binili na si ano si Maharlika dito kay ano kay SCP natin. Okay. So ang kailangan makita natin bukas para sa kanya para optimistic tayo kasi 'di ba sabi ko sa inyo, ako personally optimistic although hindi naman na ako bumili na ito kasi ang lakas ng volatility na ito. Medyo optimistic tayo kasi okay na eh. Okay na 'di ba nag-invest na si Maharlika. So at least meron siyang balita. So for 15 pesos, tingnan natin kung abot siya ng 15 for the coming few days. Ayan. So ganito yung trend niya. Ilalagay ko muna uptrend pa rin ha. Kahit medyo nag-break tayo kapag kasi lumaban naman siya and then meron siyang catalyst. Wag lang mabuhos ulit bukas kasi malaki din to. 10.36 million net foreign sell. And then meron tayong 4.74% again. So kanina umabot siya ng 8%. Binubusan ba to sa closing para doon sa 10 million na yon? Parang pre-close. Binuhusan sa pre-close yan, no? SCP natin. Okay, so tingnan natin bukas. So hopefully okay na, settled na yung kaso-kaso hindi naman kaso, yung investment ni Maharlika para dito kay SCP natin. Tingnan na lang natin kung maging catalyst yan for the next few days. Okay? Next, si dito. So walang catalyst. Okay, so pabagsak, negative 2.78, may butas na siya kanina eh. So, not a good sign. So, below ME 100 tayo. Lalagay ko na yung support dito sa 1.6. Parang gusto niyang mag-retest dito. Although, inaano siya, no? Pinipilit na paakyatin kasi meron siyang 18 million at foreign buy, hindi niya kaya. So, marami nag siguro sa kanya lumalabas. Negative 2.78%. So, baba ko ng konti, ha? Baba ko ng konti yung, ano, yung support. So, kung makyat siya, di swerte, di ba? So, makakabalik si dito natin. Pero ngayon, for today's trading and then from the past few days, makita mo medyo lumusot kasi sa RSI 50. And then, yung MACD formation natin, medyo mahina din siya. So, hindi ko muna lalagyan ng resistance kasi ang pinaka-resistance niya, kung titignan mo talaga, MA9. Ayan. So, given na lang yung ano, pagkabutas sa MA100. Nag-drop siya na medyo malakas kanina kasi yun nga nabutas yung pinag-usapan natin na support dito sa around 1.8.
peso level naman. Okay? So, sino kaya mo ano to? Si Abacus pa rin ba to? 18.81 million. Next, OGP. Okay, so maraming may gusto kay OGP, no? Ayan, oh. Diretso, no? Ganda. Ayun, overbought na. Pero ang ganda ng galaw niya, no? So buhay siya kasi actually malaki yung volume niya. 25 million siya. And then malakas yung net foreign by 18.91 million. So on the way na tayo para sa retest. Hopefully hindi na siya mauntog dito sa 16 pesos. Ayan. Mahal ba presyo ng ng gold? Yun lang yung nabasa ko na catalyst sa kanya pero sa stocks mismo wala. Ayan. So ang dami niya dividends pala last time, oh. 5% and tindi mabigay pala ng dividends nito, no? Okay. So yung una niya is July. And then yung next is November. Ayan, tindi pala mabigay ng dividends to si dividend stocks pala to si OGP natin. Okay, so ganyan lang muna. Uptrend. Uptrend po si OGP. Magtatanong sa atin. Ayan, uptrend po siya. Congrats ha. So meron siyang ganun na galaw, oh. Nagsisiso siya. Pero ito nagustuhan ko sa galaw niya, kahit na 1% lang, meron siyang may karga kahit konti si OGP. Yun lang, medyo overbought na yung kita niya, indicators natin. Next, Apollo. So wala tayong balita. So price action lang to. So nagpapahinga muna siya. Bukas magkakalaman, bukas sa Thursday kung i-break niya ulit tong 0.75. No, 0.75 na resistance. So, nandun na siya. Oh. Konting tulak na lang, konting kembot na lang. Di-breakout na si Apollo natin. So, bullish pa rin. No? Bullish pa rin yung RSI. Tsaka, itsura ng MACD niya, pataas pa rin. Kaya lang, nag-drop siya ngayon, negative 1.45. Okay na yan, kasi kahapon, makit naman siya ng 11.4%. Ayan. So, price action lang to. Wala tayong balita kay Apollo. And then si ICT, so yun yung pinaka-catalyst nabasa natin sa Twitter. May headwinds with regards sa Donald Trump na naman eh. So tinamaan tuloy si ang tagal ng ganda ng uptrend niya, no? Ayan, so ayan na, shake out na yan. Yan na yun. Sign of reversal para kay ICT natin. So okay pa naman ng mga nakaraan, no? Pero bumigay na. Kailangan natin daw G. Dito sa around 337, nag-oversold ka agad, oh. Bilis. So, pero from the past few days, nagbebentahan na rin pala, no? So, malaki yan, 248 million net foreign sell. Sayang. Yan sana yung net foreign buy natin. And meron siya 6.88% na drop. So, dito na ako titingin 337. So, medyo parang tapos na yung cycle niya, no? Tagal din na uptrend nitong si ICT natin. Next, China Banking Corporation. Ayan, yung bago natin blue chip. Saglit, yung isa na blue chip natin si A-REITs. Ano nangyari? Yun, ang ganda rin ng galang. So, andun lang, steady lang siya. China Bank. So, kasama siya sa galaw ng mga banks. So, on the way siya ulit ng breakout dito sa 70 pesos. So, maganda yung niya, no? Kala ko, bibigay na rin to. Ayan. So, meron siyang support na dito sa trend lines na ginuguhit natin sa kanya. Laki, 283 million net foreign buy. So, good catalyst for additional breakout na. Laki niya, no? 6% na galawan niya. So, optimistic tayo dito kay China Bank kahit na medyo drop siya kahapon sa trading natin. Okay? So, yun na lang muna. So, kung si Pachay ulit, enjoy niyo po yung holidays Chinese celebration, Chinese New Year. So, sana mas maganda yung dating, balik ng mga Chinese dito sa market natin. Kasi ilang araw din sila diretso na puro net foreign sell. Ayan. So, enjoy na lang po natin yung bakasyon ulit. Meron ulit tayong one-day vacation sa inyo. Sa Pinas, one day sa amin. Diretso hanggang weekends na. So, yun lang muna bago tayo close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Flavi Trader na YouTube channel. Check mo na po yan. Yung ating crypto ko to. Follow mo. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Yun lang. Maraming salamat. Gong si Pachay.